Magandang gabi sa inyong lahat mga bro. Siyempre una sa lahat nagpapasalamat tayo sa Diyos sa panibagong pagkakataon dahil meron pa tayong mga ganito mga bro. Meron pa tayong mga pagkakataon na makagawa ng video. So ngayon mga bro, meron lang akong sasagutin kasi meron nag-message sa akin na regular na ano natin na subscribers. Kung totoo daw ba na mahirap gawin yung mga Kawasaki na motor. So, yun yung bibigyan ko ng kasagutan ngayon. At bago natin umpisahan mga bro, kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po palagi kayong updated pag mayroon po tayong mga videos na mga i-upload. So, diretso na tayo mga bro para mas mabilis lang. Mahirap nga daw ba gawin yung Kawasaki na mga motor? Bilang gumagawa ng Kawasaki mga bro, masasabi kong mahirap talaga siya. Yung mga trouble niya, hindi kagaya dun sa ibang mga trouble ng ibang mga motor. Lalong-lalo na mga bro, yung NS150, NS160, NS125, tsaka NS200 na FI, tsaka yung RS200. Pag yan nagluko, tapos, halimbawa, yung mga scooter kasi mga bro, yung mga XRM, yung mga Wave, napakadali po niyang gawin. Yung mga Rossi, mas mahirap pa nga yung pagkakalas ng mga fairings kumpara dun sa pagtutrouble kung ano man yung problema. Ngayon, sa Kawasaki kasi, kung titingnan nyo mga bro, iba yung design ng kanyang makina. Tapos yung mga piyesa niya, kagaya ng 135. Di ba yung sa atin sa, tawag yan, yung mga spark plug ng ibang mga motor, Rossi, Honda, yung timing chain, nandun siya sa kabila, spark plug. Sa mga Rouser kasi mga bro, dalawa spark plug nila. Kaya ang nangyari, ito yung timing chain, nandito yung spark plug nakalagay, dalawa. Kaya, yung proseso, yung design ng makina, ibang-iba siya dun sa mga makina. So sa una, masasabi mo siyang mahirap dahil sa loob ng makina, lalo sa clutch, mayroong mga nut or mga lock na ang paluwag niya pahigpit. Instead na clockwise, counterclockwise dapat, clockwise ang nangyayari. So, baliktad. Kaya kapag wala kayong idea, makakasira kayo ng thread. Yun yung nangyari sa akin ng una. So, ang sa akin mga bro, ang mahirap talaga kapag wala kang yung gamit na pang trouble. Halimbawa, nung nakaraan, meron akong ginagawang NS160. Ang ano niya mga bro, ang issue niya, parang gano'n, gumaganon-ganon siya pag nakaminor. Para siyang kargado na nakarima. So, kung ano-ano na ang papalitan mo kapag wala kang pangpalit or pang-trouble na pyesa, napakahirap niya talaga. Tapos, ang isa pa mga bro, kaya ayaw ng ibang gumagawa ng Rouser, is yung parts niya, napakahirap po hanapin. Totoo yun, hanggang ngayon niya. Actually mga bro, yung kamay ko, madumi pa yan. Kakatapos ko lang, nag-top overhaul ako ng, ayan, NS160. Nagpalit tayo ng cams at saka ng rocker arm dahil may tama na. So, napakahirap po hanapin ng pyesa ng Kawasaki Rouser. Kaya kung Kawasaki yung Rouser nyo, maghanap na kayo ng pwedeng mabilhan. Sa online naman, available na. Yan, kay Berting, marami. Kay Ads Adriano, meron din. Mga parts out, marami din nagpa-parts out mga bro. Actually, nagpa-parts out tayo ng mga Rouser. Kaya kung meron kayong Rouser, may kailangan kayong mga second hand o mga galing sa parts out, pwede nyo po akong i-message. So, yun lang siguro mga bro yung masasabi ko sa inyo doon sa nagtanong. Kung mahirap, actually mahirap talaga siya kung tutusin. Pero kapag nakabisado nyo na, parang madali na lang din kasi lagi mo na siyang ginagawa. Pero kung papapiliin ako na gagawin, halimbawa kung ikukumpara natin, Wave o Rouser, pagpapalagay natin Rouser 125, mas madali gawin yung Wave. Honda Click, Rouser, mas madali yung gawin yung Honda Click. NMAX, Rouser 125, mas madali pa rin yung NMAX kung tutuusin. Lalo sa trouble, mga bro. Sa trouble. Sa scooter naman kasi, ang mahirap dyan, yung pagbabaklas,
mahirap pagbabaklas ng mga maliliit na parts, mga pyesa. Kaya yung mga fairings, mahirap din siyang kalasin sa 125 kasi mga bro, lalo pagka sa stud bolt, pagka hindi nyo kabisado yung rouser mga bro, tapos nagpaghigpit kayo ng medyo malakas, loose thread po yan. Kasi ang stud bolt ng mga 135, 125, mahahaba po yan, tago sa ilalim. Kaya medyo ano talaga, kailangan mong kontrolin. Ako, sa totoo mga bro, sa totoo lang, marami rin akong nasirang mga motor ko lang naman yun, mga motor ko. Na loose thread, yung lagay ng sleeve cap sa ilalim, di ba, sa rouser, merong alin na maliit. Minsan nasisira po yun. Hindi nyo na matatanggal yung sleeve cap, kailangan yung sirain. Ganon, mga ganong pangyayari. Tapos yung pyesa habang ginagawa mo, paghanap ng customer, wala siyang mabiling pyesa. Yun, malimit po mangyari sa akin yung ganon. Napakahirap ng pyesa ng rouser. Pero sa online, available naman po lahat siya. At sasagutin ko na din, matibay ba yung rouser? Matibay naman siya mga bro, tutusin. Marami na akong naging rouser, matibay naman. Ang unang-unang nagiging sakit kasi ng rouser is yung pagtagas niya. Nagiging siyang tagasin, lalong-lalo na yung 135, no? Tapos yung design ng makina, lalo sa NS150, NS160. So, dun sa mga naka-NS, kapag ka nagtatap overhaul kayo, lagi nyong bugahan ng hangin or ng CVT cleaner yung oil passage kasi napakaliit po ng oil passage ng rouser NS. Kapag ka nagtap overhaul kayo tapos hindi nyo na hindi nyo na bugahan. Pag buo nyo, ang ingay po niyan. Uulitin nyo na naman. Ganun kahirap yung NS. So sa lahat ng rouser, ang pinakamadaling gawin siguro 135 siguro ang pinakamadaling gawin. Mas madali po siyang gawin. Kunti lang yung laman niya. Bagaman mga bro, ang makina ng 125, 135, halos isa lang. Kaso, FI na po kasi yung 125, no? Yung rouser 180 naman, ayos din naman. Ang problema naman nung pag tinanggal mo yung 4 na stud bolt, kailangan huhugutin mo yung buong stud bolt na yun. Kasi kapag hindi mo rin siya mahuhugot. So, kaya ang ginagawa ng iba, tinatagalid pa nila yung makina, tinatanggal dun sa pinaka chassis. Ganun kahirap po gawin yung rouser. Sa mga bro, naantok na ako eh. Gumawa lang talaga ako ng video. At siya nga pala mga bro, pasensya na kayo, hindi pa tayo nakakabalik dun sa tutorial natin na step by step. Meron pa kasi tayong mga inaayos ngayon. At gusto ko lang din mga bro magpasalamat sa inyo dahil meron pa rin mga nanonood sa akin, meron pa rin nagtatanong kahit na hindi na ganun kaganda yung mga upload natin na video. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat mga bro. Dahil, na tayo 400k subscribers na tayo mga bro So, pero yung viewers natin, 50 na lang, 50, 40. Ganun kakunti. Pero, awa naman ng Diyos mga bro, tuloy-tuloy lang tayo. So, patuloy pa rin tayong mag-share ng mga basic knowledge natin kahit na hindi naman tayo ganun karunong. Gusto ko pa rin makapagbahagi sa inyo. Kapag alam ko mga bro, itinuturo ko po yun. Ayaw ko kasi magdamot, Kasi yung mga karunungan natin, lang yan mga bro. Dito lang yan sa mundo. Hindi naman natin madadala yan. Kaya gusto kong mag-share din ng kahit kaunting nalalaman ko. At posible rin mga bro na makasalita ako ng hindi tama, na yung parang sa iba mali. Okay lang naman yun. Wag nyo na lang tawag dyan. Wag nyo kapag nagkakamali kasi kayo mga bro, ay kailangan marunong din kayong tumanggap ng pagkakamali para doon kasi tayo matututo. Kapag marunong ka tumanggap ng mali, hindi naman kasi natin maikakaila na maraming mas magagaling pa sa atin. Kumbaga tayo, nag-uumpisa pa lang tayo. Kapag mayroong mas magaling, doon tayo. So, hakutin natin yung kaalaman. Ba't ba tayo napunta dito? So, yun lang. Ulitin ko lang mga bro, maraming salamat po doon sa mga solid na subscribers natin at mga followers po natin. So, ito po yung sagot ko. Mahirap ba gawin ang Kawasaki na motor kumpara sa iba? Ang sagot, opo, mahirap po talaga. Pero kapag natutunan mo na, masasabi mo mong madali na lang din. Kaya, sabi ko nga sa inyo mga bro, napakaraming mga Kawasaki
owners na nagrereklamo na dinadala daw si shop, tinatanggihan. Tinatanggahan nila, palit ng lining. Lalo sa Rouser 180 mga bro, magpapalit ka lang ng lining tapos hindi naman talaga gumagawa ng Rouser. Pagbalik niyan, yugyug na yung motor mo, yanig na yung motor mo dahil hindi na i-timing ng maayos. So, merong mga timing po yung mga Kawasaki na mga motor kumpara sa ibang mga unit na napakadali lang i-timing. Camshaft lang, TDC lang, tapos na. Eh sa Rouser, naku, kung nagkamali ka yan, sabog ang barbula mo, lalo NS200. So, yun lang mga bro, mahaba na yung video natin. Hanggang dito lang. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga sulit na subscribers natin. So, magandang gabi mga bro. Kung meron pa kayong gustong itanong, comment nyo na lang at sasagutin po natin yan.